Magandang araw sa lahat. Ako si Dra, Ligaya Santos. Ngayon ay pag-aaralan natin ang paksang Ang Sikreto sa Pagpapabata ng Balat Gamit ang Hawtuiniya Cordata, isang himala mula sa aming hardin. Maligayang pagdating sa aking channel, ang iyong gabay sa malusog at magandang pamilya. Marahil ay may pagkakataon na tumingin ka sa salamin tuwing umaga at napabuntong hininga nang makita ang mga lumalalim na crow's feet sa gilid ng iyong mga mata o ang mga madilim na melasma spots na tahimik na lumilitaw sa iyong pisngi na nagpapaalala sa iyo ng mapait na katotohanan na ang iyong kabataan ay unti-unting lumilipas. Sino sa atin, lalo na ang mga kababaihan, ang hindi nagnanais na mapanatili ang kanilang kabataan, na sana ay manatiling makinis at sariwa ang balat, ngunit sa katotohanan, ang mamahaling kosmetiko ay nakakatakot dahil sa mga kemikal na maaaring magpahina ng balat. Ang pagpunta naman sa spa o clinic para sa beauty enhancements ay magastos at may takot sa sakit o posibleng komplikasyon. Kaya naman, ngayon, kalimutan na ninyo ang lahat ng mga alalahaning iyan. Halina't balikan natin ang ating bakuran at tuklasin ang isang simpleng, murang at madaling itanim na halamang gamot na makikita sa halos bawat bahay. Ito ay walang iba kundi ang Hawtuinia cordata o mas kilala bilang Rhaudipka sa Vietnamese. Tinatawag din itong fish mint o chameleon plant sa Ingles. Narinig ito, malamang na marami sa inyo ang mapapailing dahil sa kakaibang amoy nito. Naku, ang baho ng diepka, mahirap ng kainin, paano pa kaya ilalagay sa muka? Opo, naiintindihan ko po ang inyong pag-aalala. Ngunit huwag po kayong mag-alala. Sa mga masiselang paraan na aking ibabahagi, ang amoy ay lubos na mababawasan. At sa halip ay mararamdaman ninyo ang isang nakakapreskong at nakaka-relax na pakiramdam. Ito ay isang paraan na lubos kong pinaniniwalaan na kung magiging matiyaga lamang kayo, ang mga resulta ay magiging nakakagulat. Ang mga kulubot ay magpapagaan, ang melasma spots ay kumukupas, at ang balat ay nagiging mas makinis at parang nabuhay muli. Bago ko ibahagi ng mas detalyado ang mga kahangahangang formula mula sa pamilyar na halamang ito, pakiusap po, bigyan ninyo ako ng isang like at huwag kalimutang mag-subscribe sa aking channel sa ibaba. Ang inyong suporta ang pinakamalaking inspirasyon ko upang makakolekta at makapagbahagi pa ng mas maraming kapaki-pakinabang na remedyo araw-araw. Nakasubscribe na po ba kayo? Opo, maraming salamat po. Ngayon, simulan na po natin. Bahagi 1. Bakit ang Rhaudipka ay isang halamang gamot para sa balat ng matatanda? Minamahal kong mga kaibigan, bago tayo dumako sa mga pamamaraan, nais kong lubos ninyong maunawaan kung bakit ang halamang ito na may kakaibang amoy ay napakabisa. Kung nauunawaan natin, mas maniniwala tayo. At kung maniniwala tayo, mas magiging epektibo ang paggamit nito. Hindi ba? Ayon sa traditional Eastern medicine, ang Rhaudipka ay may cold na katangian at maasim maanghang na lasa at kilala sa kakayahang magpalamig at mag-detoxify. Kapag ang ating katawan o balat ay nagkakaroon ng senyales ng pagtanda, nangangahulugan ito na may naipong toxins sa loob at ang sirkulasyon ng dugo ay mahina na nagiging sanhi ng paglabo ng kulay ng balat at paglitaw ng melasma spots. Nakakatulong ang Rhaudipka na palamigin ang balat mula sa loob at labas, na nilalabanan ang mga toxins na nagdudulot ng pamamaga ng balat at hyperpigmentation. Mula naman sa pananaw ng modernong medisina, natuklasan ng mga siyentista ang mga napakahalagang aktibong sangkap sa Rhaudipka para sa balat ng matatanda, quercetin at isoquercitrin. Ito ay dalawang pangalan na maaaring bago sa inyo, ngunit isipin ninyo na sila ay tulad ng mga makapangyarihang mandirigma laban sa oxidative stress. Tinutulungan nila ang pagprotekta sa mga selula ng balat mula sa pinsala ng UV rays at sa paglipas ng panahon, na pumipigil sa pagbuo ng mga bagong kulubot. Mataas na nilalaman ng tubig at mineral.
Ang raw dipka ay naglalaman ng malaking dami ng tubig kasama ang mahahalagang bitamina. Para sa matatandang balat na madalas ay tuyo at dehydrated, ang dipka ay parang isang nakakapreskong ulan na nagdidilig sa tuyong bukirin, na tumutulong upang muling maging malusog at makinis ang balat. Kakayahang pigilin ang melanin. Ito ang susi sa paggamot ng melasma. Ang mga extract sa dipka ay nakakatulong na pigilan ang paggawa ng maitim na pigment na unti-unting nagpapagaan ng matagal ng dark spots. Kaya, ang paggamit ng raw dipka ay hindi lamang para sa pagpapaganda kundi isang siyentipikong paggamot para sa balat. Ngayon, ibabahagi ko ang 3 golden recipes na pinagsama ang raw dipka sa iba pang natural na sangkap upang doblehin o triplehin ang bisa. Ang bawat formula ay tutugon sa isang partikular na problema ng balat. Kumuha po kayo ng papel at panulat para isulat o panoorin ng mabuti para tama ang paggamit. Bahagi 2. 3 paraan sa pagpapabata ng balat gamit ang raw dipka. Formula 1. Raw dipka at pure honey. Deep hydration. Anti-inflammatory. Wrinkle reduction. Dumako tayo sa unang formula. Ang pinakasimple, ngunit may napakagandang epekto sa pagmo-moisturize at pagpapababa ng kulubot. Ito ay ang kombinasyon ng raw dipka at purong pulot pukyutan. Ang pulot pukyutan, tulad ng alam ninyo, ay tinatawag na natural na preservative ng kagandahan na nagpapalambot ng balat at may antibacterial properties. Kapag ipinares sa dipka, lumilikha ito ng isang maskara na naglilinis at nagpunorish ng balat. Para sa formula na ito, mangyaring ihanda ang sumusunod na sangkap. Humigit kumulang 20 sariwang dahon ng raw dipka. Piliin ang mga dahon na hindi masyadong bata at hindi masyadong matanda. 1 kutsaritang purong pulot pukyutan. Paano gawin? Pansinin po ng mabuti ang bahaging ito. Ang pinakamahalagang hakbang ay hindi ang paggiling, kundi ang paglilinis ng gulay. Dahil ang raw dipka ay tumutubo malapit sa lupa, madali itong kapitan ng dumi. Hugasan ng mabuti ang dumi at lupa sa ilalim ng umaagos na tubig, pagkatapos ay tiyakin na ibababad ang gulay sa malabnaw na tubig na may asin sa loob ng humigit kumulang 15 minuto. Makakatulong ito na pumatay ng bakterya. Tinitiyak na ang gulay ay malinis bago ilagay sa iyong balat. Pagkatapos matuyo ang gulay, ilagay ang mga dahon sa isang lusong at durugin hanggang sa maging pinong-pino. O gumamit ng blender. Kung gagamit ng blender, maaari kang magdagdag ng kaunting tubig para mas madaling umikot ang makina. Kapag mayroon ka ng pinong mixture, gumamit ng cheesecloth o filter para salain ng mabuti upang makuha ang pinaka-concentrated na berdeng katas at itapon ang sapal. Susunod na hakbang. Kunin ang katas ng dipka na nasalain at ihalo sa 1 kutsarang pulot pukyutan. Haluin ng dahan-dahan at pantay-pantay hanggang sa maging magkakulay ang pulot pukyutan at katas ng dipka na bumubuo ng isang makinis at pare-parehong solusyon. Tapos na ang face mask mixture. Ngayon na ang oras para i-enjoy ng iyong balat. Una, hugasan ng mabuti ang iyong mukha gamit ang maligamgam na tubig. Ang paggamit ng maligamgam na tubig ay napakahalaga dahil nakakatulong ito na lumuwag ang mga pores na naghahanda upang tanggapin ang mga nutrients. Pagkatapos, gumamit ng cotton pad o iyong malinis na mga daliri. Isawsaw ang mixture at ipahid ng pantay-pantay sa buong mukha. Habang nagpapahid, pagsamahin ang banayad na masahe sa paikot na galaw. Dahan-dahan lang at tandaan na mas pahabain ang masahe sa gilid ng iyong mga mata at sa gilid ng iyong bibig dahil ito ang paboritong lugar ng mga kulubot. Pagkatapos ng pagpahid, humiga at mag-relax, hayaan ang iyong mga kalamnan sa mukha na lumuwag sa loob ng 15 hanggang 20 minuto. Sa panahong ito, maaari kang makinig sa isang light music o umidlip ng kaunti. Sa huli, hugasan ng malinis ang iyong mukha gamit ang malamig na tubig upang makatulong na magpahigpit ng mga pores. Pagkatapos maghugas ng mukha,
Subukang hawakan ang iyong balat. Ang pakiramdam ay napakalambot, makinis, at hydrated, tulad ng balat ng sanggol. Para sa pinakamahusay na resulta, maging matiyaga at gawin ang formula na ito ng regular 2 hanggang 3 beses sa isang linggo. Gayunpaman, nauunawaan ko na marami sa inyo ang nagkakaproblema pa rin sa matagal ng melasma spots o nakakainis na dark spots. Kung gayon, ang pangalawang formula na aking ibabahagi ngayon ay ang eksaktong solusyon na matagal na ninyong hinahanap. Halina't ipagpatuloy natin ang pagbabasa. Formula 2. Raw Dipka at unsweetened fresh milk. Skin whitening, dark spot reduction. Ang pangalawang formula na nais kong ipakilala sa inyo ay ang raw Dipka na pinagsama sa unsweetened fresh milk. Bakit gatas? Dahil ang gatas ay naglalaman ng lactic acid, isang banayad na acid na nakakatulong na alisin ang mga lumang patay na selula ng balat sa natural na paraan. Kapag nawala ang patay na balat, lalabas ang bagong, mas maputing balat sa ilalim. Kapag pinagsama sa pagpapalamig na katangian at kakayahang pigilan ang melanin ng Dipka, ito ay isang perpektong pares para sa pagpapaputi ng mga matigas na melasma spots. Para sa formula na ito, mangyaring ihanda. 20 dahon ng raw Dipka, nahugasan na. 2 kutsarang unsweetened fresh milk. Tandaan, unsweetened po ito upang maiwasan ang iritasyon sa balat. Paano gawin? Pakitandaan po ng mabuti ang bahaging ito sa pagkakataong ito. Ang paraan ay bahagyang naiiba sa formula na may pulot pukyutan. Sa halip na kunin ang katas, taos-puso kong ipinapayo na i-blend ng pinong-pino ang raw Dipka kasama ang gatas upang makabuo ng isang makapal na mixture. Bakit? Dahil sa sapal ng raw Dipka ay marami pa ring mahahalagang bitamina. Sayang naman kung itatapon. Isang maliit na tip, kung pagkatapos i-blend ay makita ninyong masyadong malabnaw ang mixture at mahirap ipahid, maaari kayong magdagdag ng kaunting rice bran powder o red bean powder upang mas maging malagkit ito. Gayunpaman, kung walang powder, ayos lang. Sapat na ang Dipka at gatas para sa mga nutrients. Ang paggamit ay katulad ng Formula 1. Pagkatapos hugasan ng malinis at patuyuin ang mukha, dahan-dahan ninyong ipahid ang sariwa, berdeng at makapal na mixture na ito sa buong mukha gamit ang inyong mga daliri. Kapag ang maskara ay nasa balat na, humiga at mag-relax. Ito ang perpektong oras upang magpatugtog ng malumanay na instrumental na musika o simpleng buksan ang aking channel para makinig sa aking mga kwento at payo. Hayaan lamang ang inyong isip na magpahinga habang ang inyong balat ay sumisipsip ng nutrients. Hayaan ang maskara na matuyo ng natural sa loob ng humigit kumulang 20 minuto. Pagkatapos ay hugasan ang mukha gamit ang maligamgam na tubig. Tandaan na pagsamahin ang banayad, paikot na masahe. Nakakatulong ito sa mga maliliit na particle ng raw Dipka na alisin ang mga natitirang patay na selula ng balat na nagpapalalim ng paglilinis. Maging matiyaga at gawin ito ng regular 3 beses sa isang linggo. Naniniwala ako na pagkatapos lamang ng 2 linggo, kapag tumingin ka sa salamin, magugulat ka na makita na ang iyong balat ay luminaw ng kapansin-pansin. Ang mga melasma spots ay unti-unting kumupas at ang balat ay naging mas mapula at sariwa. Ngunit minamahal kong mga kaibigan, ang balat na maliwanag at maganda ay hindi pa sapat na perpekto. Ang ating pagnanais ay magkaroon ng balat na mas makinis at mabawasan ang mga malalim na kulubot sa gilid ng mga mata at bibig, hindi ba? Kung gayon, huwag ninyong palampasin ang pangatlong formula, ang huling formula sa aking ibabahagi ngayon. Ito ay tinutukoy bilang isang natural na botox na nakakatulong na pabatahin ang balat ng napakabisa. Halina't ipagpatuloy natin ang pagbabasa. Formula 3. Raw Dipka at aloe vera. Makinis na balat, pinabuting elasticity. Ang pangatlong formula at ang pinaka-advance sa aking pagbabahagi ngayon
ay ang kombinasyon ng raw diepka at aloe vera gel. Ang aloe vera ay tinatawag na liquid gold para sa balat dahil sa napakagaling nitong kakayahan sa pagmo-moisturize. Ang balat na sapat ang moisture ay magiging makinis, elastic, at mababawasan ang malalim na kulubot. Ang diepka ay may anti-inflammatory properties, habang ang aloe vera ay nakakatulong sa pagpapahinahon at pagre-regenerate. Ang dalawang ito ay pinagsama upang makatulong na patatagin ang balat at mabawasan ang paglambot sa bahagi ng baba at pisngi. Para sa paggawa nito, kailangan mong ihanda ang katas ng raw diepka tulad ng ginawa sa Formula 1. Isang sariwang dahon ng aloe vera o biniling aloe vera gel. Kung walang sariwang halaman, maliit na paalala. Kung gagamit ng sariwang aloe vera, tandaan na balatan ang berdeng balat at hugasan ng mabuti ang dilaw na dagta upang hindi mangati. Kunin lamang ang malinaw na laman. Paano gawin? Simple lang ang paggawa. Kunin ang nalinis na laman ng aloe vera, ilagay sa blender kasama ang katas ng raw diepka. Ang pinakamagandang ratio ay isang bahagi ng aloe vera at isang bahagi ng katas ng diepka. I-blend hanggang sa maging pinong-pino ang mixture. Sa puntong ito, makakakuha ka ng isang mixture na bahagyang malagkit, may natural na lapot, at napakalamig. Paano gamitin? Para ma-enjoy ang spa-like experience sa bahay, ipahid ng pantay-pantay ang maskara na ito sa nalinis na balat. Dahil mabilis sumipsip ang aloe vera, ipinapayo ko na huwag kang mag-atubiling magpahid ng makapal na layer. Ang unang pakiramdam kapag dumampi ang mixture sa balat ay ang paglamig na kumakalat, tulad ng pagpahid ng ice cube, napaka-presko at komportable. Ito ang oras na ang balat ay umiinom ng sapat na tubig. Humiga at mag-relax ng humigit kumulang 20 minuto, pagkatapos ay hugasan ng malinis gamit ang malamig na tubig. Ang formula na ito ay lalong epektibo sa mga tuyong araw o kapag ikaw ay madalas na nalalantad sa araw na nagiging sanhi ng pamumula at iritasyon sa balat. Ipapahid lamang ang mixture na ito at ang balat ay mapapahinhon at mabilis na magre-recover, magiging mas hydrated at puno ng sigla kaagad. Bahagi 3. Mahahalagang paalala sa paggamit. Napakalaga. Kaya, minamahal kong mga kaibigan, katatapos ko lang ibahagi ang 3 golden recipes mula sa raw diepka. Ang bawat formula ay isang epektibong katuwang para sa iba't ibang problema sa balat. Gayunpaman, may kasabihan na ang pagkaalam sa gamot, ngunit hindi sa paraan ng paggamit ay walang saysay. Upang ang mga formula na ito ay tunay na magpakita ng kanilang mahiwagang epekto nang hindi nagdudulot ng pinsala sa iyong delikadong balat. Ang mga sumusunod na payo na aking ibabahagi ay ang pinakamahalaga. Pakiusap po. Manatili ng ilang minuto upang pakinggan ang aking taos-pusong payo. Narito ang 5 mahahalagang bagay na dapat ninyong tandaan bilang inyong secret weapon, test for reactions. Bagamat ang diepka ay napakabanayad, magkakaiba ang ating mga katawan. Sa unang paggamit, subukan itong ipahid sa maliit na bahagi ng balat sa ilalim ng baba o pulso. Kung pagkatapos ng 15 minuto ay walang pangangati o pamumula, saka palang ipahid sa buong mukha. Golden time. Ang pinakamainam na oras para maglagay ng maskara ay sa gabi, humigit kumulang 1 oras bago matulog. Sa panahong ito, ang balat ay nagpapahinga at sumisipsip ng nutrients ng buo. Frequency. Huwag masyadong madalas maglagay ng maskara sa kagustuhang maging maganda kaagad. Ang balat ay kailangan ding huminga. 2 hanggang 3 beses lamang sa 1 linggo ang sapat na. Sun protection. Ito ang pinakamahalaga. Kapag ang balat ay nagre-regenerate, ang bagong balat ay madaling masunog. Tandaan na takpan ang balat ng mabuti, gumamit ng malawak na sombrero at maglagay ng sunscreen tuwing lalabas. Huwag hayaang masayang ang lahat ng iyong pagsisikap sa pagpapaganda ng balat dahil sa araw. Patience. Ang mga natural na paraan ay hindi agad-agad nagbibigay ng epekto tulad ng mga kemikal na produkto. Kailangan ito ng oras
para masipsip at mag-nourish. Maging matiyaga sa loob ng hindi bababa sa 1 buwan. Ang resulta ay darating ng dahan-dahan, ngunit magiging matatag at ligtas. At sa huli, tandaan po ninyo ang isang bagay. Mind over matter o kung ano ang nasa loob. Iyon ang lumalabas. Ang tunay na kagandahan ay laging nanggagaling sa kalusugan at pagkatao sa loob. Bukod sa paggamit ng Diepka face mask, tandaan na uminom ng sapat na tubig, kumain ng mas maraming gulay at prutas, at ang pinakamahalaga, panatilihing laging positibo at masaya ang inyong isip. Ang inyong payapang ngiti ang pinakamabisang lunas para sa makinis at batang balat nang walang gastos. Minamahal kong mga kaibigan, ngayon ay ibinahagi ko na ang aking buong kaalaman tungkol sa lihim ng pagpapabata ng balat gamit ang raw Diepka mula sa bakuran. Umaasa ako na sa pamamagitan ng mga simpleng formula na ito, muli ninyong matutuklasan ang kumpiyansa sa sarili at ang sariwang balat upang masaya kayong makasama ang inyong mga anak at apo. Kung nakita ninyong kapakipakinabang ang video na ito at taos-puso ang aking mga pagbabahagi, pakiusap po, bigyan ninyo ako ng isang like ang thumbs up button upang mas magkaroon ako ng inspirasyon na gumawa pa ng mas maraming kapaki-pakinabang na video. At huwag kalimutang mag-subscribe sa aking channel, Ligaya Santos. Tandaan din na i-on ang notification bell sa tabi nito upang kayo ang unang makatanggap ng aking mga bagong video. Huwag din mag-atubiling ibahagi ang video na ito sa Facebook o Zalo sa inyong mga kaibigan, kapamilya, at sa inyong mga kasama sa Senior Citizens Group upang tayo ay sabay-sabay na maging maganda at malusog. Ang pagbabahagi ng kagandahan ay isang kasiyahan din, hindi ba? Kung mayroon kayong anumang katanungan o may iba pang magandang formula mula sa raw Diepka, mangyaring mag-iwan ng komento sa ibaba. Lubos kong pinahahalagahan at binabasa ang bawat mensahe na inyong ipinapadala. Nais kong batiin kayo at ang inyong pamilya ng saganang kalusugan, puno ng kagalakan at manatiling bata at maganda magpakailanman.